Nung nakaraan, 1,500 yung nanonood on. Pwede ko i-share? Kasi Oo. sir, nung nakaraan, right po. Nung nakaraan, gustong, ay, gustong ayusin ng dati kong asawa yung amin. Kaya lang, ayoko na. Kasi hindi ko na siya parang hindi ko na siya, wala na akong pagmamahal sa kanya kasi 1 year na kaming hiwalay. Tapos nung December niya lang gustong ayusin. Ang kaya ko na lang ibigay sa kanya yung para sa dalawang bata. Kaya lang hindi niya makuha Mm. yung point ko ba. Ayun. Kaya Kasal ka ba? na-stress ako. Hindi, sir. Hindi. Hindi lang naman ikaw nakakaranas ng yan. Maraming taong nakakaranas ng ganyan, kaya hindi ka nag-iisa. Mm. So, Nag-ano ano nga ako lang, eh, tuloy lang nag-delete sa nga ako buwan. ng TikTok ko. Kasi gusto ko mapag-isa ba. Kaso hindi ko kaya kasi yung Kailan? utak ko, di ko na alam kung Mm. anong Sige lang. naiisip, ganyan. Ang Gusto ko ang gawin mo lang, tawagan. hanap ka lang ng paraan para sumaya. Kailangan mo maging busy kasi kung hindi ka magiging busy, makakapag-isip ka ng kung ano-ano. Nililibang ko na nga lang sarili ko dito. Mm. Hindi, Gusto mo hindi ka although alam ng ma-boring? pamilya ko, pero gusto ko yung Ah? malilibang ba. Ganun. Gusto Mm. ko yung nalilibang. Gusto mo malibang? Baka sumuko ka. Aray mo. Ah, gusto mo? Mm. Hindi Huwag nga, ganun, gusto mo oy. malibang? Baka Sige ba? masumuko ka. Sige. Mm. Lahat ng Mahina. sabihin Ay, ko, lahat ng sabihin ko susundin mo. sige. Sige ba? Mm. Aray, Sige. wala ka ng Saksi kayo ganun. guys ha. Atras ka dun, atras. Dali. Tayo ka, atras ka dun. Okay, go, go, go. Ay, Gumulong ka 3 beses, atras na tapos ako. gumulong ka pabalik. Oo. Ay, Sorry, hindi sorry. nga ako marunong gumulong. Hindi nga ako marunong gumulong. Mm. Sige, sige. Hindi ka naman naghanap, no? Kasi hindi ka naman pwede maghanap kasi hindi ka pa nga ni okay. Ayoko. Hindi pa ako Oh, ready. enjoy lang. Oh. Kung saan ka mapadpad, ngiti lang kahit walang nakakatawa. Oo. Baliw. Baliw Pag lang. pag hindi na kaya, mag-aambagan naman kami. Mm. Kung ang Huwag binibigay ko naman. doon sa mga kung mga ibinibigay ko doon sa mga ka-team natin na pag ba may problema siya, nagbibigay ako tagi 1,000. Pag nagka-problema ka, bibigyan kita 5,000. Doble sa akin. Doble. O 5,000 nga ni. Okay lang yan, Mingay. Oh, Pwede na. kakasahod ko lang ngayon. Oo. Pwede na ata ako masaraan ng bait dito. Mm. Basta yung Bibigyan ako gumaganyan-ganyan ng ka, founder oh. namin 5K. Tanga. Pwede na ba yun yung ngiwi-ngiwi? Wag ah. Hindi ko pinangarap yan. Joke lang. Dapat Joke lang naman. wala tayong sakit lahat, syempre. Joke Pero lang yun. hanap lang ng paraan. Sobrang dami natin kahit saan ka mapadpad eh. Ako, pagbukas ko ng TikTok, puro lahat 2.0 ang naka-live eh. Kahit saan ka lang mapunta, makisaya Hindi. ka, Kaka-install makipagbardagulan ko ka. lang nito kanina. Kasi dinelete ko. Dinelete yung TikTok ko. Mm. Nag-install ko ulit. Mamaya, pagbaba mo doon, delete mo ulit. Huwag mo Oo. na. Huwag na kasi Hindi, wala isa lang namang isipin kausap mo. ba. Isa lang isipin mo bilang isang babae. No? Isipin mo lagi yung anak mo. Kahit anong mangyari, isipin mo yung anak mo. Kasi, sila yung nagbibigay ng lakas sa'yo. Pero, wag to the point na sila na lang as always. Number one na iisipin mo, sarili mo, bago ang pamilya mo. Bakit? Kasi, ikaw yung puhunan, no? Ikaw yung lakas nila, ikaw yung pinagkukunan nila. Ngayon, kung mas iniisip mo sila na wala sila sa tabi mo, at kung napabayaan mo yung sarili mo, wala nang magbibigay at magtataguyod sa kanila. 'Di ba? Ang mindset natin, lalo na sa mga OFW na wala sa Pilipinas, is maibigay lahat ng gusto natin na pamilya sa Pilipinas.
which is not good, no? Hindi magandang mindset 'yon. Kapag magkaroon tayo ng sahod, magkaroon tayo ng pera, huwag nyo lahat ipadala. Okay? Lalo na pag alam mo sa sarili Parang mo, ikaw ang provider sa pamilya nyo. Bakit hindi mo kailangang ipadala lahat? Kapag nangihingi sila ng pera, no, you need to control. Dapat alam mo mag-manage ng pera, no? Financial management ang tawag doon. Alam mo dapat humawak ng pera. Halimbawa, nagkakasahod ka ngayon ng 30,000 a month, at least half ng sahod mo, maiitatabi mo. Para pag nagkaroon ng emergency, ibibigay sa pamilya mo. At higit sa lahat, pag uwi mo ng Pilipinas, meron kang pang-umpisa para sa sarili mo at hindi na dahilan ulit para lumabas ka ng ibang bansa at pumayod. baliktad ako eh. Hindi ako gano'n. Ano ako buhos? Sinasabihan na kita, ilan taon ka na, Mingay? 29. Ilan taon ka na? 29. You are 29 years old. I'm already 32 years old. Ito sabihin ko sa'yo, Mingay. If you want to success in your life, grabe yung kahit mo sa ibang bansa. Ang tamang pag-ipon o tamang mindset, lalo na kung gusto mo maging successful sa buhay, pagkatanggap mo ng sahod mo, ang unahin mo dyan, savings, after that, expenses. Pag nagkasahod ka ng 30,000, kaltasin mo agad yung 15,000, ipunin mo yun. And the rest, 15,000, yun ang pagkasyahin mo sa loob ng isang buwan. Ganun ang dapat na mindset. Bakit yung mga mayayaman, lalong yumayaman? It is because of that kind of formula. Yun yung sinusunod na formula nila. Pag nagkasahod, savings equals expenses. Ganun yung tamang pag-iipon. Hindi yung expenses, kung ano yung matira, yun yung maging savings. Yun yung ugali ng Pinoy na hindi dapat nating i-adapt. Alam mo kung bakit? Darating yung panahon na tatanda tayo, wala tayong maipon, at matanda na, hindi na tayo natin kaya magtrabaho. Andun pa rin, mahirap pa rin tayo, kumakayod pa rin tayo. Pero pag alam mo, o nakikinig ka sa sinasabi ko, malalaman mo yung halaga nun. Pag ikaw provider sa pamilya mo, marunong ka dapat mag-control sa emotion mo. Normal lang yan na maawa ka sa pamilya mo. Maniwala ka at sa hindi. Kahit bigyan mo lang ng kalahati yan, kulang man yan sila sa loob ng isang buwan na yan, kaya nilang gawa ng paraan yan. Ang pinaka-importante dyan, ikaw mismo na gumagawa ng pera, ikaw yung may control kung paano maglabas yung pera, ikaw yung mag-control. Kung paano yung gumalaw ang pera sa kamay mo. Ganun yung mindset. Tignan mo ako, I'm already 32 years old, no? Mindset ko at the age of 45 years old, lahat ng gusto ko nakukuha ko na. And God is good. Sa sitwasyon ko ngayon, nauumpisan ko na yan. And soon to be, makikita nyo yan. Meron ako isang salita, wala akong ginusto na hindi ko nakuha. Makikita nyo yan. Ako nga, sabi ko, as a founder nyo, no? Kung kaya kong mag-share sa inyo ng mga bagay na na-adapt ko, natutunan ko, kung alam nyong tama at mapapakinabangan nyo, i-adapt nyo. Kung alam nyong mali, hayaan nyo. Ganun yung tamang mindset. Maraming OFW sa ibang bansa, umabot ng 10 to 20 years. Oo, nakapagtapos sila ng mga anak nila. Pag ikaw, halimbawa, ikaw yung working force, no? Ikaw yung taong nagtatrabaho. Kahit ilang tao pa yung mapagtapos mo, lahat ng yan hindi mo alam kung babalik sa iyo. In short, sa madaling salita, pagdating ng panahon, mag-isa ka na lang. Ang tanong, kung wala kang inipon at hindi ka babalikan ng lahat ng pinag-aral mo, paano ka ngayon sa buhay mo? Yun nga. Yun yung isipin mo. Nga eh. Sa 1 year ko Kahit dito, na may- wala talaga. Kahit na may anak ka pa. Oo. Tama yun na kailangan pagtapusin natin yung mga anak natin. Tama yun na dapat igapang natin kahit anong hirap yung mga anak natin. Pero isa lang masasabi ko sa'yo, huwag mong kakalimutan yung sarili mo. Kasi sa panahon ngayon, kahit ultimo pamilya mo,
kaya kang pabayaan kapag wala ka ng pera at wala kang maibibigay sa kanila. Yan yung realidad na nangyayari sa mundo. Kaya kung nakikinig ka at kung gising yung diwa mo, isipin mo yung mga sinasabi ko. Nare-realize ko na ngayon na dapat pala nun, hindi ako give ng gift. Hindi, kasi As in, ano 1 year ko talaga dito wala. Wala akong ipon, wala akong you need ulam. to you need to Bigyan. analyze, you need to emphasize kung ano yung mga needs sa wants. Pag alam mong hindi nila kailangan yan, huwag mong bilhin yan. O, bakit lalong humihirap yung mga mahihirap? Dahil yung mahihirap, umaasta silang mayayaman. Bakit yung mayayaman? Dahil yung mayaman, umaastang mahihirap. In short, kung ano mo yung estado mo sa buhay mo ngayon, maging humble ka lang. Kung nakakaya mo yan dati nung walang-wala ka pa, kahit may pera ka na, stay below the ground. Kung ano ka dati, doon ka pa rin. Huwag mong sanayin yung sarili mo na aangat ka. Bakit? Kapag aangat ka, aangat din yung expenses mo. Aangat yung responsibilidad mo, aangat lahat ng gastusin mo. Pero kung doon ka pa rin nanatili kung saan ka nanggaling, doon ka nasanay. Simple lang, 'di ba? Hindi ka magastos. Ang higit sa lahat, nakakapag-ipon ka. Yan ang hindi nating alam mga Pilipino. Pag ako nag-ipon, Bigay. bigay. Pag ako nakakuha ng pera, hatiin ko agad yan. Yung kalahati, ipunin ko lahat yan. Hindi yan magagalaw. Ang sobra niyan, sipak-sipaking, ito sa'yo. Sa buwan. Kahit magkano lang yung maiwan sa akin, okay na ako. Pagkasyahin ko yung sa isang buwan, hindi ko ripot ang tawag doon. Tamang diskarte yan. Tanong kayo sa mga Chinese. Para malaman nyo yung sinasabi ko. Hindi yan naiintindihan ng iba. Hindi, pamilya ko yun. Kailangan kong suportahan yun. Totoo yan. Yun na. Tama yan. Tapos Pero, pag humihingi sila tapos hindi ko nabigyan, parang nalulubog ako na parang naawa ako. Parang kinukurot yung dibdib ko na meron naman ako, ba't hindi ko bigyan? Parang ganun. Ganun yung nararamdaman Yan ko yung- pag hindi ko sila nabibigyan. Minggay, kung anong nararamdaman ko. Bakit? Naging provider din ako sa pamilya ko hanggang ngayon. Sabi ko nga sa'yo, aralin mo yung sarili mo. Dapat, una sa lahat, kontrolin mo yung sarili mo. Bakit? Kasi darating yung panahon, yan yung magpapabagsak sa katawan mo. Bibigyan kita ng sample. Pag nagkasakit ka sa ibang bansa at wala kang inipon, may pamilya ka bang mag-aalaga sa'yo? Wala. Always mong pinapadala yung pera mo, lahat, walang naiiwan sa'yo. Pag nagkasakit ka sa ibang bansa, may pamilya ka bang magpapadala sa'yo? Possible, wala. Bakit? Sinasanay mo sila na ikaw ang magbigay. Tandaan mo, Minggay, hindi lahat ng nanghihingi ng tulong kailangan tulungan. Intindihan mo? Kailangan mong intindihin kung ang tulong na hinihingi nila, karapat dapat sa kanila. Kapag alam mong hindi, pagsabihan mo. Kasi tayong mga Pilipino, habang nagbibigay tayo, ang naiisip natin, nakakatulong tayo. Which is no. Alam mo kung bakit? Bigay tayo ng bigay. Sige, nakakatulong ka. Yun yung alam mo. Pero yung hindi mo alam, hindi ka nakakatulong. Lalo na sa pamilya mo. Bakit? Imbis nakakatulong ka, tinuturuan mo sila maging tamad. Tinuturuan mo sila na magdidepende sa'yo. Kaya dumarating yung punto na kapag nanghihingi sila sa'yo at wala kang maibigay, nagiging masama ka na. Bakit? Sa tingin mo wala kang lapses doon? Although tayo yung nagbibigay, pero hindi mo alam, tayo na naglalagay ng masamang pag-uugali, tayo na yung nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Bakit? Lumalaki yung mga kapatid mo na walang paninindigan. Lumalaki yung pamilya mo na walang sariling pamamaraan. Lumalaki yung pamilya mo na nakadepende sa'yo. In short, wala na silang gagawin. Tatanggap na lang sila galing sa'yo. Kung maliliit pa yung mga kapatid mo at sinusuportahan mo, kontrolin mo yan. Bakit?
Ano na sila, sir? Humihingi lang naman sa akin yung mga ano, yung may utang, mga kuya ko, tsaka kapatid kong Hindi, binata din, humihingi na konti. ganito kasi ang punto ko, Mingay, no? Pag alam mo, ako, at the age of 13 years old, marunong na ako maghanap ng pera. Okay? Lahat tayo may kanya-kanyang tatlino. May kanya-kanyang diskarte. At may kanya-kanyang success sa buhay. Ngayon, kung bata pa sila, o kung may isip naman sila at sinanay mo silang binibigyan mo ng pera, paano pag dumating yung punto na hindi ka na makakapagbigay? Kanino sila aasa? Wala silang alam na Wala ka trabaho. nagkwenta nun pag ano. Wala silang alam na trabaho. Kundi manghingi lang sa'yo. Ngayon, wala ka nang maibigay. Anong gagawin nila? Tambay. Ako, Mingay, at the age of 32 years old, no? Iiwan ko man yung mga kapatid ko. Proud ako. Bakit? Dahil alam ko sa sarili ko na kahit hindi kami magkasama, kaya nila yung sarili nila. Lagi ko lang sinasabi sa mga kapatid ko, oo, nagbibigay ako. Pag alam ko na kaya nilang gawan ng paraan yan, gawan mo ng paraan yan. Kasi sa panahon ko, yung problema nyo, nagagawan ko ng paraan. Papasok lang ako sa buhay nyo kapag hindi nyo kaya. Doon ako tutulong. Pero pag ako tumulong, ano yan, kumbaga full blast yan. Tulong na walang pag-aalinlangan kahit magkano. Basta Ano kaya to? ko, binibigay ko yan. Puro ako si Awa eh. Awa, ganun. Hindi ganon. Kasi Mingay, yan yung magpapahamak sa mga kapatid mo. Kung sino man yung tinutulungan mo. Bakit? Kasi dapat habang bata pa sila, tinitrain na natin sila para maghanap ng sariling paraan. No? Para pag wala ka na sa tabi nila, maging independent na sila. No? Kaya nilang gumawa ng paraan, maghanap buhay kahit wala ka. Sabi ko nga sa'yo, kapatid ko, yung binibigay ko sa kanya na allowance, hindi ko alam iniipon niya. Ngayon magbo-board exam siya. Nakapagbayad siya ng review center. May allowance siya, kumuha ng pera. Di mga binigay mo sa akin yan, inipon ko lahat. Natuwa ako bilang kapatid niya, bilang nakakatandang kapatid niya. Di ba? How I bless na kuya niya na bilang sumusuporta sa kanila, na nagawa niya yun. No? Ano pa yun sakto lang talaga yung binibigay ko sa kanya. Pero nagawa niyang mag-ipon. Dapat ganun yung mindset natin. Kasi ako, kung ano yung naranasan ko, gusto ko rin iparana sa kanila habang bata pa sila. Kasi hindi ako nga ani nun. Sila. Dapat ganun yung diskarte natin. Huwag natin silang sanayin na mag-relax. Kahit magtanong ka sa mayayaman, Mingay. Ang mayayaman, hindi nila yan pinapalaki na, mga Chinese. Hindi nila pinapalaki na spoiled yung anak nila. Bata pa, pinagninegosyo na nila. Kasi nga, wala yung mindset iba eh. Gusto paglaki dapat maging independent. Dapat ganun din tayo. Kaya dapat pag-aralan mo yan. Pag alam mo na yan, saka mo, intindihan mo? Ikaw, kung gusto mo diyan ka na lang mamatay sa ibang, Hindi, pauwi na ako ngayong pauwi na ako March. oh, ilang taon ka dyan sa abroad? 2 years. Ilang taon ka dyan? 2 years. Sa loob ng 2 years, ano yung naipundar mo? Wala. Di ba? So, hindi ko naman alam. Hindi kita ina-underestimate, Mingay, kasi meron tayong iba't ibang klaseng pinagdadaanan. So, hindi pa naman huli ang lahat. Napakabata mo pa. Sabi ko nga, aralin mo lang yung mindset. Kasi sa atin sa Pilipinas, kung magaling ka, ako, Mingay, kung wala akong trabaho, hindi ako nasa government, marami akong kayang gawin. Kasi dati, hindi pa ako pulis. Barbero ako. Lahat ng gusto ko, nabibili ko. Nakakuha ako 2,500, 3,000 inside for 5 to 6 hours. Sa sarili kong paraan. Di ba? Sabi ko nga, marami tayong pwedeng gawin. Ako, marami akong pwedeng gawin kung wala lang akong trabaho eh. May kapital. 'Di ba? Yun lang naman ang kailangan natin eh. Kapital. Yun yung kailangan mong paghandaan para pag uwi mo sa Pilipinas, makapagpundar ka ng maliit na dyan, yun yung pagkukunan mo, hindi mo na kailangan may ibang bansa.
At least kasama mo yung anak mo, kasama mo yung pamilya mo. Gets mo? Nakapagod maging teacher. Ayoko mag-teacher, guys. Ba't ako natuturo dito? Sorry na. Oo. Hindi. Totoo yung mga sinasabi. Hindi, ano yan, Mingay, bakit ko Tatandaan ko yan, nasabi sir. yan? Kasi, Tandaan ko yan. ako, bilang founder nyo, batak talaga ako sa trabaho, Mingay. Lahat ng racket, napasukan ko na. Pagsasayaw, pagtitinda, pagkukonstruction, pagdodrawing, Masaya ka, sir. lahat, Mingay, ng racket. Uy! Mm-mm. Hindi. Yes. Natuturo ako ng sayaw nung estudyante pa lang ako. So marami akong nagagawa nung nag-start ako ng 13 years old ako. Mama ko Patingin hindi nga, masyadong nabigatan sa akin. Ay, iba yung gusto mo makita, Day. Sayaw nga ni. Sa GC na lang sayaw. pass ako. Sige na. Baba na kita, Mingaya, kasi medyo masama na yung panahon. Baba na. Baka mapasma yung ano ko sige. dito, bunganga ko ba? Ang dami pa naman nanonood. Baka mapasma. Sige. Bye. Thank you, ha. sir. Salamat. Bye. Ingat. Ingat. Bye. Moderator, baba nyo na si Mingay. Masaba yung tamas. Ang tabas ng dila nito.